Ito na, tatlong Duterte para sa Senado. Pakinggan nyo mabuti kasi medyo ano ha. Oh, medyo mahina ha, 'di ba? Oh, mamaya papakita natin may malakas. Antay nyo lang ha. Wala ko next year, 2025, meron kayo. Ito medyo malinaw kasi magulo yung audio, no? Kasi breaking news pa ito, so baka mamaya magkaroon ng subtitle. For the meantime, medyo maliwanag ito. Ang tanong, next year po sa Senado 2025. Lahat sila raring na tumakbo si BRD. Ano na sabi? Lahat sila willing tumakbo. Ulitin natin. Si BRD. Na tumakbo si BRD. Lahat sila raring na tumakbo si BRD. Senator. Yung kuya ko, si Paulo Duterte. PRRD Senator, kuya ko Senator. Si Pulong. Tatlo ang Duterte next year for Senator. Ayan, nilinaw pa. Tatlong Duterte next year. Sabi niya kasi si PRRD, yung kuya ko si Pulong, tapos si Baste. Si Mayor Baste. Tatlong Duterte. Yes, tatlo ang Duterte next year. Yun. Yes, tatlong Duterte next year. Ito kasi medyo malabo pero tinanong, kumpirmado na ba yan? Narinig nyo? Kumpirmado na ba yan? Kumpirmado. Ito, banda rito. Linawin natin. Yes. Tanong pakinggan nyo. Si Sebastian Duterte, si Baste. Yes, tatlo ang Duterte next year. Bali, tatlong Duterte next year. Yes, ang sagot ni BP Sara, yes. Itatanong ulit, kumpirmado na ba yan? Maliwanag pa sa suikat ng araw. Nako, meron na namang naihi sa pantalon nito. Meron na namang mapapraning. Bad shot kayo. Uy, may pulbos ba ako? Maglalagay ako ng pulbos. Asa na yung pulbos ko? Yaya! Hindi, joke lang. Wag. Wala akong pulbos. May magpupulbos na naman. May mapapraning na naman. Oy. Narinig nyo naman di ba? Tama ba yung pagkakarinig ko? Tatlong Duterte next year. Anong sagot niya? Yes. Kumpirmado na ba? Yes, kumpirmado na. Gusto nyo ulitin ko pa? Ulitin natin. Para lalo may maihi sa pantalon. Ako, may ninenervous. July. Ulitin natin. Si BRD, Senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, si Sebastian Duterte. Tatlo ang Duterte next year for Senator. Yes, tatlo ang Duterte next year. Pupursin na ba yan next year? Yes.
Tama din ko, sabi ni Victoria Law, true ba yan? Pakinggan mo, ilang beses ko na inulit Victoria Law eh. Sabi ni Gemma Pasit, nako, may umiikot ang puwet ngayon. Mag-emergency meeting na naman sila. Oy, emergency meeting. Oy, Master Judea, punta ka ng Seminay. Maganda pag-usapan ngayon ito. Nako. Nako. Tatakbong senador ang mga Duterte. Paano sila? Kampong chicken from may nakapasok dito. Sabi niya, galit na galit, papasok daw ang ICC. Paano natakot, kinabahan. Naihi ka rin sa pantalon. May naihi sa pantalon. Teka muna, ha? May naihi sa pantalon. Sabi dito ni Rudy Fernandez, tatakbong senador ang mga Duterte sa 2000. Paano sila makakatakbo kung huli na sila ni Digong at Sara ng ICC na nanagi? Halatang-halata ka. I-report mo to dun sa mga vloggers po. Naihi sa pantalon. Punta ka ng Goldilocks, bili ka ng pulburon. Nako, may kinakabahan. Kampong Chicken, maraming salamat po. From Singapore. Sabi niya, Sir, fearless prediction ko, sana mali ako. Malabo ang 2025 election. Either martial law dahil sa WPS issue or constitutional change. Sana mali ako. Ibang topic ang pag-uusapan natin niya sa susunod. Pero basta tayo, masaya ngayon at tatlong Duterte. Thank you po sa kusang loob at sa pag-sponsor ng live na ito, Kampong Chicken. Ito lang po sa akin, ha? Ito lang. Mamaya i-discuss natin yung Kampong Chicken. Yung sinasabi mo. Ito lang sa akin. Ito yung sinasabi ko na bukod sa tatlong Duterte, meron pang mas mahalaga at mas natutuwa ako na nangyayari ngayon. Alam nyo kung ano ito? Si BP Sara ay nagsisimula ng magsalita. Ayan po ang inaantay natin. Naglabas siya ng video na katulad niyan na gusto siyang patayin. Niloko pa yung mga bangag vloggers. Parang sinabi niya, mga tanga kayo, mga bangag vloggers. Ito yung chinichismis nyo paglalaruan ko. Watch and learn. Parang sinasabi niya, watch me, Nay. Watch me, Nenay. Naku, bakit ba ako napapakanta? Watch and learn. Ito yung pinaglaruan nyo. Tapos ngayon naman, may pasabog si BP Sara. This is a statement. Alam mo, kung kinakabahan sila na may tatlong Duterte ang tatakbo bilang senador, ako, in my opinion, mas kinakabahan sila sa paglabas-labas ni BP Sara. Because alam natin, tahimik yan. Alam mo kung sinong naalala ko dito? Si Attorney Trixie. Bakit? Kasi nung time na yon, nung simula tinanggal si Attorney Trixie bilang secretary, tahimik siya. Tapos, after 1 year or after 2 years, nag-vlog siya ulit. So, nakinig ako. Tapos, yung mga unang vlog niya, nagagalit pa siya sa mga viewers, wag niyo akong pigilan magsalita. Kasi ang tagal kong nagpigil. Yun yung statement ni Attorney Trixie. Alam mo, parang ganyan si BP Sara. Yung ang tagal niyang nagpigil, eto nagsasalita na. And we all know, sa mga tunay na DDS, we all know, ang inaantay natin si BP Sara. Kaya, bagamat tayo ay tuwang-tuwa na may tatlong Duterte tatakbo sa Senado, mas natutuwa ako sa ginagawa ngayon ni BP Sara. This is it. Eto inaantay natin. Si BP Sara, magsalita ka na. Huwag puro apulakay. Mabigat na po ito. So brace yourself. Now, yung ating pinaglalaban may ulo na. May leader na. Yes, leader natin si PRRD, pero syempre, wala siya ngayon sa posisyon. Yes, leader natin si Mayor Baste, pero syempre, sa Davao siya eh. At alam natin, very influential si Mayor Baste. Pero iba talaga pag si BP Sara kasi Vice President. At marami pong bumoto kay Marcos because of BP Sara. Kalahati ng boto ni Marcos galing kay Sara, yung kalahati galing
Magic, ano yung Ticos machine? Yan ang katotohanan. Kaya lagi natin kinukol to si BP Sara. Kahit sa SMNI, lagi kong sinasabi, BP Sara, ikaw na lang inaantay, ikaw na lang. Kaya ako tuwan-tuwa, mas natutuwa ako sa nakikita kong on the side, sabihin na lang natin ganun, silent statement ni BP Sara na, here I am, magsasalita na ako. Yan po yan. Nagsisimula na yun. Salamat. At sana maka-attend ka ng Maisug, BP Sara. At nasa likod nyo kami. We promise you, sa 3 Duterte, Baste, yun, salamat. Kailan lang pinapanawagan natin na tumakbo si Mayor Baste sa Senado. Eto na. Hindi ako fake news, ha? Hindi ako nagbalita niya. Mismo yung kapatid, ha? Baka sabihin nyo, fake news si Coach Oli. Hindi ako. Mainstream media pa nagbalita. Narinig nyo sa bibig mismo ni BP Sara. So, hindi tayo fake news. Kaya ako'y tuwang-tuwa dahil sa panawagan ng marami kay Baste, tatakbo rin siya. Kaya lang, may bonus pa. Na bonus pa. Si Pulong. Tapos si PRRD. Kaya sa tingin ko, yung mga duwag, diyan, lalakas na ang loob. Malaking bagay yan. Halimbawa, hindi ko sinasabing duwag si Bato at saka si Bongo, ha. Pero yung mga nasa gitna, pag nakita mo may leaders ka, 3 pa na nangunguna, mga Duterte, hindi nakakabahan yan. Hindi na mag-i-stay yan si Bato sa gitna. Punta na yan sa Duterte, that's for sure. Si Bongo yung nag-i-stay sa gitna, that's for sure pupunta yan sa Duterte. Kasi 3 na yun eh. Ang laki niyan. Ang laki po, bukod sa winnable, etong 3 to, for sure that they are winnable. Ako sa tingin ko hindi lang winnable. In my opinion, panalo yan, yung 3 yan. Bukod doon, may mahahatak yan na lalakas. Bato, Bongo. Yung mga nasa kabila pa, magdadalawang isip ngayon. Kasi, ano yan? Naalala nyo, ha? Mapunta tayo sa basketball. Naalala nyo si Lebron? Pasensya na doon sa mga Lebronatics dito, ha? Si Lebron hindi kaya mag-champion. Anong ginawa? Hindi niya mapa-champion ang Cleveland. Anong ginawa ni siya nagpauso niyan eh. Si Lebron. Pumunta siya ng Miami, nakipag-team up kay Wade, tapos kinuha si Bosh. 3 superstar in 1 team. Ang laking bagay nun. Parang ganito ngayon yung 3 Duterte. In 1 team, ang laking bagay niyan. Kaya nga sabi ko, bukod na mananalo silang 3, ang dami pa niyang mahahatak. Yung mga duwag, mahahatak. Yung nagdadalawang isip, mahahatak. Yung mga kulang sa pera, mahahatak. Bakit? Hindi nila masyadong kailangan ng pera pag nasa Duterte. Because the team itself, pag-uusapan ng media yan. Sigurado ko, pag-uusapan yan. Ibig sabihin, pag pinag-usapan ka ng media, meron kang media mileage. Hindi mo kailangan ng masyadong pera. Yes, of course, hindi pa rin mawawala yun. Kailangan mo ng pera, pero hindi na ganun kalaki. Kasi, media magnet po ang Duterte. That's reality. Especially Tatay Digong. He is a media magnet. Pag nagsalita ang Duterte, people considered it as almost Bible truth. Kay pula, kay dilaw, kay bayarang vloggers, kay bayarang media, kay bobong vloggers, kay bangag vloggers, kay yung mga sukang pinabili lang sa kanto na naging vlogger, ibabalita ito. Sila ang laman. Sigurado yan. Kaya marami ngayon ang mananalo bilang senador. Yun ang kailangan natin. Kasi ang Kamara kontrolado ni Tamba. Wala na tayong magagawa dyan. Yan yung madalas na nating sinasabi, kailangan natin ng numero sa Senado. And this is it. Sabi ni Des Nuts, 3 Duterte, litsunin si Tamba. Maraming salamat po. Ganda na itong balita na ito.
So solid na ha, mga Duterte, and hopefully ma-interview namin si Mayor Baste. Ha? Ang dami nga daw umaaligid kay Mayor Baste. Basta salute sa iyo, Mayor Baste. Ay tama yung term, media magnet. Yes po, media magnet po ang mga Duterte. Alam mo, secondly, si Mayor Baste, media magnet. Kasi ang talagang katulad ni Tatay Digong, ang closest sa kanya, wag po magagalit yung mga magkakapatid ang closest sa personality niya, yung tapang, hindi ko sinasabing duwag yung iba, pero yung style ba, si Baste parehas ni PRRD. Si PRRD kahit hindi yan magkampanya, mananalo yan, oo, solid yun. At lalo pag tatlong yan, nako! Si De Lima nakalalabas lang. Manggagalaiti yun. Sigurado. Sa pambira kayo, kalalabas ko lang. Tapos magiging Duterte administration, papasok na naman ako sa kulungan. Kalalabas ko lang, pambira. Manggigilaiti na naman yon. Si Junel. Ba't si Junel? Si De Lima, manggagalaiti na naman si De Lima. Nako. Malakas talaga tong Duterte na ito. Kaya nga, ito lang ang kinakatakot natin. Pag masyadong malakas, katulad ni BP Sara, masyadong ginalingan, masyadong nagpaganda. Dapat nagpapangit si BP Sara. Pag masyado ka maganda, pinagsesilosan. 'Di ba? Kinaiinggitan. Bad shot. Pag masyadong malakas ang Duterte, asahan natin may magsasanib puwersa. Kaya alam natin, magsasanib puwersa ang pula at dilaw. Kasi ito ay sobrang lakas. Yan ang isa sa cons, isa sa mga hindi maganda pag masyadong malakas. Ang pagsasanib ng pula at dilaw. At hindi lang po yan. Ito pa po ang isang problema na magsasanib. May ipapakita ko sa inyo